Mm, Yun. ayan. Sige, sige, no? Nagsalita na yung AI, recording in progress daw. Maraming salamat sa Yeah. pagpapaalala, partner, ano? You're Ayan. welcome. Again, kung kayo po na mga narito ay naghahanap po ng mabisang lunas sa inyong mga karamdaman or kung meron kayong mga kapamilya, kamag-anak na ano po no, hindi naman sa sinasabi nating tinaningan na po ng doktor no, yung tipong wala nang anyang lunas, hindi na kaya ng gamot, kailangan ng operahan. Ano po? Ayan, kayo po ay nasa tamang lugar. Mamaya maririnig nyo po kung ano po ang maitutulong po ng The Pegasus International po pagdating po dyan sa inyong mga karamdaman, sa inyong mga sakit at sa inyong mga kalusugan. At doon naman po sa mga naririto na naghahanap po ng mahusay na pagkakakitaan, kayo po ay nasa tamang lugar. Ano po, pakinggan nyo lang po mamaya. After ng ating product knowledge ay pag-uusapan naman po natin yung ating pay plan kung paano naman po aalagaan ng The Pegasus International yung kalusugan po ng inyong mga bulsa. Ano po? I-ano mo Okay. yung ano, Ayan, ang ating i-off mo oras yung ay ano. 7:29. Simulan ko na pong i-share yung ating magiging unang bahagi. Ano po, yung product knowledge. What is Selcura 500 and what it does? Ano po, kung ano yung ating produkto. Kung ano yung maitutulong sa atin. Okay? Nasa Coach, hindi pa siya naka-share screen, hindi pa rin. bro. Wait lang ha. Oo. Hindi pa. Kanina, nag-share screen kanina. Oo. Nakakapanibago yung ano no, yung technology sa ano no, sa kasalukuyan. Sige. Pagka hindi tayo updated sa modernong teknolohiya, mapag-iiwanan talaga tayo, no? Ayan. Nag-share na ba? Nandiyan na? Yes, bro. Nakita na, nakita na. Ayan, okay, okay. Sige, maraming salamat. Kaya lang may nakatakip sa screen ko, di ko makita yung aking ano, screen. Wait lang po ah. Paano ba i-hide ito? Ayan, Wala. sige. Simulan na natin, no? Pakiusap muna sa mga narito na mga makikinig para po hindi maantala yung ating ano po presentation. Nakikiusap po ako na ako po muna ang magsasalita. Kung maaari ay paki-mute niyo po yung inyong mga mic. After po ng aking slide deck ay magi-entertain po ako ng mga tanong. Ano po para mas maliwanagan po ninyo kung ano po itong pag-uusapan natin about po dito sa ating produkto na makakatulong po sa bawat isa sa atin. Okay. Again, welcome po sa ating online webinar, The Pegasus International. Ano po, yan po ang pangalan ng ating kumpanya. At ngayon po, bago ako tumungo diyan sa ano no, sa next slide, naalala ko lang doon sa aking ano no, inatenan na isang health seminar, ang sabi po nung ano doon, nung health speaker, health is not everything. But if you lose health, you lose everything. Ano po? Oo. Nung narinig ko po 'yon doon sa health speaker na ano na nagsasalita, hindi ko po naintindihan kasi Ingles. Hindi joke lang. Okay, Tagalogin natin para mas maunawaan po natin kung ano yung ibig ipakahulugan o ano po yung mensahe nung quotation po na 'yon, ano patungkol sa kalusugan. Sabi po, kung ita-translate natin sa Tagalog, ang kalusugan niya ay hindi siyang lahat. Ano po? Kasi yung iba nga mas priority nila yung pagpapayaman kaysa alagaan po yung kanilang kalusugan. Ano po? Oo. Bagaman kung ang kalusugan ay hindi siyang lahat, subalit kapag ka nawala doon niya ang ating kalusugan, ang lahat na meron tayo ay mababaliwala lang din po. Ano po? Marami tayong ano no? Marami tayong kilala o yung mga taong sabihin na natin na famous na dumating po o dumaan po sa ganyang sitwasyon. Sabihin na natin na napakayaman nila, marami silang mga pag-aari, ano po, dito sa lupa. Subalit, nung nawala po yung kanilang kalusugan, nawala din po o nabaliwala din lahat kung ano po yung meron sila. Ano po, hindi naman siguro masamang pag-usapan o gawing halimbawa yung pamilya po no nung yumaong ano no Cory Aquino. Mula kay Cory Aquino, no, bagaman mayaman sila at makapangyarihan, nung tinamaan siya ng sakit, ano po, baliwala din kung ano yung meron siyang yaman. Ano po? Kumbaga kinuha siya
nung kanyang colorectal cancer. Tapos baba tayo no sa kanyang anak yung nakaraang presidente si President Noynoy Aquino nung tinamaan din siya ng sakit, baliwala din yung yaman nila eh. Ano po? Ano ay kinamatay ni nakaraang presidenteng Pinoy? Yung kanyang ano po no, nagkaroon ng kidney failure dahil dun sa kaniyang diabetes ano no, kidney diabetes diabetes kidney disease. Yun po ang tawag dun sa exact na ikinamatay ni ano no ni President Pinoy. Tapos ngayon, yung kanyang ate, ano po, kung maano natin na madalas na fake news na patay na pero buhay pa naman, ano po si Madam Chris Aquino, ano po, bagaman nga mayaman sila, maganda si Chris, ano po, maayos ang buhay, pero baliwala din, ano po, dahil nga po meron siyang karamdaman sa kasalukuyan. Ibig sabihin, totoo talaga yung kasabihan po na health is wealth. Ano po, dapat nating ano po no, alagaan yung ating kalusugan dahil kapag yung kalusugan natin ang nadali, baliwala lahat na meron po tayo. Kaya iyan po yung una nating pag-uusapan po sa gabi pong ito. Okay? Okay, sa pangalawang slide po tayo, no? Ito yung ating ano, pangalawang slide. Ayan. Pag-usapan po natin yung 10 na nangunguna na ikinamamatay po ng tao sa buong mundo. Ano po? Ayan. Una diyan, according po ito sa ano no, sa global statistics, ang unang ikinamamatay po ng tao ay yung tinatawag na sakit po na diabetes. Ayan. Sa Pilipinas, napakaano nito no, talagang sobrang dami ang nadadali nitong diabetes na ito dahil nga sa yung staple food natin, ano po, may nakatakip sa screen ko. Wait lang. Saglit lang po ah. Nangangapa pa tayo sa technology. Paano ko ba iyahay? Ayan, sige. No, hindi ko siya ma-hide. Na challenge ito, natatakpan yung aking screen. Sige. Ano po, balik po tayo. Napasensya na po kayo sa mga interruption. No? Ganyan talaga kapag ka live. Walang direktor. Ayan. Kanina po napag-usapan natin po yung sakit na diabetes, ano po, na kung saan marami po ang kinikitil na buhay ang ano no, ng mga hindi lang mga Pilipino no, bagkus halos lahat ng tao po sa mundo ay kinikitil ang buhay nitong diabetes na ito. Ayan. Ang masaklap kasi rito kapag ka nagkaroon tayo ng diabetes, ano po, bukod sa magastos, malaking abala po sa atin. Ano po? Kapag ka lumala kasi itong sakit na ito, ano, itong diabetes, may mga kakilala nga ako nito na na-amputate po sila, no? Napuputulan ng paa, ano po, dating mabilis tumakbo, maayos ang paglalakad, naputulan ng paa, hindi na makalakad. Ano po, naka-wheelchair na. Naabala na yung personal na buhay, naabala pa yung buhay ng pamilya niya. Ano po? Tapos, yung mahabang gamutan, yung mga check-up, laboratory, ano po, ganun ka ano no, ganun ka abala ito kapag ka nagkaroon tayo ng sakit na ganito. Tapos ang matindi pa nito kapag ka meron tayong lumalalang diabetes, nagiging sanhi din ito nung iba pang mga ano no, nung mga sabihin na natin naapektuhan yung ibang organ ng katawan natin, ano po, na maaring mag-lead dito sa heart disease na tinatawag natin, ano po. Ayan, yan yung ikalawang ano po no, sakit na ikinamamatay ng tao sa mundo, yung sakit sa puso. Maaring ito po ay simula nung ipinanganak, ano po, at maaari din naman na ito ay na-acquire, ano po. Sabihin na nga natin na from diabetes, nagkaroon ng komplikasyon, nagkaroon tayo ng problema sa ating puso. Ano po, pwedeng ganon. Ayan. Tapos, ikatlo dyan, yung unintentional injury. Ano po, yung mga aksidente na nangyayari po sa, ano no, sa hindi inaasahang pagkakataon. Ikaapat, yung stroke. Ikalima, yung CKD na tinatawag o chronic kidney disease. Ayan, nakakalungkot po ito, no? Itong chronic kidney disease po na ito. Dito po sa ano, sa Tarlac City, kung kayo po ay nagawi na dito, banda rito sa ano no, sa norte,
Kapag kayo po ay bumisita doon sa tinatawag naming dialysis center diyan sa City Hall po ng Tarlac, ang pinakabata po, no, yung edad ng pinakabatang nagdadialysis po ay 12 anyos, 12 years old. Ano po? Ganun katindi, ganun kabata po ang ano no, ang nagsasuffer diyan sa ano no, sa dialysis or dito sa sakit nga po sa kidney. Ayan. Bakit ganun ganun ang nangyayari? Bumabata ng bumabata po yung mga nasisira ang kidney. Sabihin na natin, hindi naman natin nilalahat, ano po, kasalanan din ito ng mga guardian, ng mga magulang lalo na. Ano po, ayan. Yung sobrang pagprotekta, sobrang pagmamahal natin sa mga anak natin, humahantong po doon sa pagkasira ng kanilang mga kidney. Halimbawa, simpleng sipon, paiinumin ka agad ng kung ano-anong brand ng ano no, ng decongestant, simpleng ubo, paiinumin ka agad ng kung ano-anong brand po ng pang-ubo, kaunting lagnat, paiinumin ka agad ng paracetamol, ano po, kung ano-ano pong mga pharmaceutical drugs or medicine yung ating kaagad-agad na ibinibigay sa ating mga anak. Kaya lang, ang challenge po niyan ay nabubugbog po kaagad sa murang edad niya yung kanyang kidney dahil yan po yung nagsasala. Ano po? Oo, bukod sa kidney, syempre, nadadamage at nabubugbog, nabibigyan din po ng trabaho yung kanyang atay. Kaya bata pa lang, maaaring magka-diferensya sa kidney or maaring magka-diferensya po sa atay. Ano po, ganun ang nangyayari. Ayan. Tumungo naman tayo dun sa ika-anim na ikinamamatay ng tao sa mundo. Ano po, cancer. Iba-iba ito, no? Sa kababaihan, meron tayong tinatawag na cervical cancer, ovarian cancer, breast cancer, o kung ano-ano pa pong cancer, ano? Sa kalalakihan po, yung tatay ko, muntik nang madali dyan, yung prostate cancer. Ano po, tumimbang ng 67 grams yung kaniyang ano po, prostate, sobrang laki. Tapos naapektuhan po yung kaniyang pagtae o pagdumi. Muntik pong mamatay ang tatay ko sa maling diagnosis ng doktor. Ano po? Kaya kapag kayo po ay pumunta sa ospital o pumunta sa doktor, huwag niyo pong kakalimutang manghingi ng second opinion. Kasi kami po, kung hindi kami nanghingi ng second opinion, patay na po yung tatay ko dahil sa maling diagnosis. Dinala namin siya, naisugod namin siya sa ospital dahil 2 linggo na po siyang hirap umihi, 2 linggo na po siyang hirap dumumi o tumae. Dinala namin siya sa private hospital po dito sa Tarlac, mamahaling ospital. Tapos nilaboratory po siya. Tapos ang sabi po ng doktor, kailangan biakin na po yung kaniyang tiyan dahil ang natagpuan pong dumi o tae ay maitim na daw. Pag pumutok daw po yung kaniyang bituka o pumutok yung alinman doon sa tiyan niya, kakalat po yung lason, magkakaroon ng lason sa dugo na maaari ikamatay po ng tatay ko. Pinaghahanda kami, maliit lang naman na halaga, 1 milyon lang naman po. Down payment po, 500,000. Ano po, ayun. Nung yun po yung ano, yung diagnosis ng doktor doon sa isang ospital na yun, no, private hospital, hindi ko na pangangalanan, nagpasya po kami na manghingi muna ng second opinion. Ano po? Yan, hindi kami kaagad-agad po nag ano no, nag ano nung sa operation na bibiyakin daw yung tiyan ni tatay ko. Sa madaling salita, dahil doon sa malaking pera na hinihingi sa amin, pumunta kami po doon sa semi-private hospital naman. Ano po, hindi ko na siya pangangalanan. Ayan. Nung nilipat po namin siya doon, nagkaroon uli ng ano po, ng mga lab works o laboratory ano po, no works. Tapos mabuti na lang po, maswerte yung tatay ko marahil hindi niya pa oras. May naka-duty po dong isang doktor o sabihin na natin isang magaling na urologist. Ano po? Yung isang magaling na urologist po na yun po yung nag-save sa buhay ng tatay ko. Wrong diagnosis daw po yung nangyari doon sa unang ospital na pinagdalahan namin. Hindi daw po sa bituka ang problema ng tatay ko. Ang problema ng tatay ko ay lumaki yung prostate. Yun nga po, tumimbang ng 67 grams. Dahil na ano po, napigilan yung kanyang pag-ihi, lumaki yung pantog, naipon yung ihi doon dahil 2 linggo nang hirap umihi. Ngayon, naitulak nung pantog yung kanyang bituka, kaya hindi makalabas yung dumi o tae doon sa kanyang iputan o doon sa anus niya. Kaya hindi rin siya nakadumi. Ano po, sa madaling salita, kaagad-agad po inano po yung tatay ko no nag ano ng procedure para mailabas yung mga ihi po doon sa kanyang ano sa kanyang pantog. Ano po, pero hindi biglaan na inubos po yung ihi niya doon sa pantog niya. May ginawa po silang procedure. Ibig sabihin, ayon po doon sa
realidad na kwento po na nangyari sa amin. Kung kayo man po ay mayroong mangyari man sa inyo no, na masugod kayo sa ospital or masugod yung mahal nyo sa buhay sa ospital, huwag ka agad-agad maniniwala doon sa unang salita o unang sabi po ng doktor. Ano po? Hihingi po tayo ng second opinion. Okay? Yan, ituloy natin. Ano? Ikapito, yung kidney disease. Ikawalo, yung cirrhosis. Balikan ko yung kidney disease. Ano po? Yung kidney disease po at yung chronic kidney disease, magkaiba po yan. Yung chronic kidney disease ay halimbawa lamang ng kidney disease. Ang kidney disease po ay general term na sumasaklaw dyan na maaring infection yung sakit mo sa kidney or maaring sa bato. Ano po, kapag ka tumagal na ng 3 buwan, at hindi pa gumagaling yung iyong sakit sa kidney, maaari na po siyang tawaging CKD o chronic kidney disease na maaaring mag-lead to kidney failure. Ano po, na hindi na mag-function ng mahusay yung kidney mo at maaari mo na po itong ikamatay pagka hindi mo po na-survive yung dialysis na ano po no na process na kailangan mo pong gawin. Okay. Tumungo ulit tayo sa ikawalo no, yung cirrhosis o ito po ay sakit sa atay. Ano po? Ayan. Ikapito, yung influenza, flu, or trangkaso, ano po sa Tagalog, no, kamakailan lang, hindi mawawala sa ating ano yan, isipan, tinamaan tayo niyan no, yung COVID-19 na kung saan marami po ang ano no, kinuhang buhay, no. Nawa ay wala tayong mga kamag-anak na nadali ng COVID-19 ano na isang halimbawa ng influenza. At ikasampu ay pneumonia, ano po, sakit sa baga. Na tinatawag natin yan. Ito pong 10 mga sakit po na ito, no, kung mapapansin po ninyo, ito po ay nakukuha sa lifestyle na ginagawa natin. Ano po? Kung ano po yung ipinapasok natin sa katawan natin, yun po yung magiging sakit na ibibigay sa atin pagdating ng panahon. Ibig sabihin, unti-unti nating ginagawang deposito ng sakit yung katawan natin. Ano po? Maaring yan na yung iniinom natin o yung mga kinakain po natin. Ano po? Kaya mag-iingat po tayo doon po sa ating ipinapasok sa ating katawan. Ayan. Kaya ngayon po, bilang tulong sa inyo ng ating kumpanya ng The Pegasus International para hindi po tayo tamaan ng mga sakit na ito o kung meron man tayong mga sakit na sa kasalukuyan o may mga kamag-anak po tayo na mga may gantong sakit po ay matulungan din ng The Pegasus International. Tayo po ay nagsaliksik ng isang mahusay na produkto mula po sa abroad, ano po, sa New Zealand na siya naman pong makakatulong po sa atin. Ano po, dito dinala po sa Pilipinas. Ayan, pag-usapan po natin, no? Sa susunod po na slide. Okay, next slide tayo. Ayan. The breakthrough of medical science. Ano po itong tinatawag na breakthrough ng medical science? Kung maaalala po ninyo, ano po ang paraan ng gamutan na pinagdaanan natin mula sa kasaysayan, ano po na nagsimula doon sa mga albularyo hanggang sa nagkaroon ng ano no, ng mga doktor at nagkaroon ng tinatawag natin na pharmacological medicine, yung pagkakatayo o pagkakatatag ng mga pharmacy o yung mga gumagawa po ng mga gamot. Ano po, yan. Na kung saan, yan po yung hanggang sa kasalukuyan na mainstream medicine na ginagamit. Ano po, lalo na po sa Pilipinas. Ibig sabihin, dito sa Pilipinas, kaunting sakit, talagang umaasa tayo dyan sa pharmacological medicine o yung mga gamot galing sa pharmacy o yung mga nabibili sa butika at drugstore. Ano po? Na kung saan, ayon po sa pag-aaral, na yung mga gamot na yan na galing sa mga pharmacies ay ina-address lamang yung mga simptomas at hindi talaga ina-address yung totoong root cause o yung pinaka-root na dahilan ng pagkakasakit. Ano po? Kaya nagpasya yung mga nasa medisina, yung mga nasa siyensya, na pag-aralan pa ng malalim itong mga sakit na ito dahil may mga sakit na hindi mapagaling-galing ng mga doktor. Ano po? Kaya napunta po sila doon sa tinatawag natin na cellular level. Ano po? Oo, napunta na doon sa pinaka basic ng life form o kung saan nagmula ang tao. Ano po? Oo. Bago tayo naging tao, tayo po ay nagsimula muna doon sa tinatawag natin na stem cell o yung basic or the origin of life. Ano po? Ayan. Kung pag-aaralan natin yung siyensya, ano po, babalik-aralan natin siya nung nagkaroon ng pagtatalik yung ating mga magulang, ano, yung sperm mula sa lalaki at yung
ovum or yung egg sa babae, nagsama sila, ano po, nabuo yung zygote, the origin of all stem cells or the origin of life. Nagkaroon ng duplication, naging blastosis, ano po, at nagkaroon ng proliferation, nag-divide yung mga cellula, ano po, hanggang sa nabuo po yung different organs ng ating katawan sa loob ng 9 na buwan at naging isang ganap na sanggol. Ano po? At iyan na po tayo sa kasalukuyan. Okay? Ngayon, yung medisina at siyensya, ano po, nag-dive in o nag-dive na sila doon sa pinakamalalim o pinakaugat talaga ng buhay para solusyonan din yung pinakaugat ng sakit. Ano po? Ayon sa mga nasa medical science, magagamot lamang natin ang sakit ng tao kapag nagamot natin yung basic life form or the origin of life. Ano 'yon? Yung cellula nga po. Ano po? Sabi nila, pag may sakit yung cell, may sakit yung tissue, may sakit yung organ, may sakit yung system, may sakit yung tao. Pag hindi mo nagamot yung cellula, hindi mo rin magagamot yung tao. Nakuha natin. Apo, ayan, okay. Ngayon, pag-usapan naman natin yung tinatawag na stem cell. Ano po? Magkaiba kasi yung regular cell doon sa stem cell. Ano po? Yung regular cell, define na po o nakaprogram na kung ano sila. Ano po? Kung halimbawa yan ay cellula sa puso, hindi yan pwedeng maging cellula sa utak. Ano po? Hindi pwedeng ilipat yung cellula sa puso at ililipat doon sa cellula sa utak. Ano po? Define na sila kung ano sila. Kung anong environment naroon sila, yun na sila. Okay. Ang stem cell po, ito po yung parent stem cell, yung tinatawag ng iba na master stem cell o sabihin na natin sa hindi pa na po program na stem cell. Ano pa po? Kumbaga, wala pang programming. Ano po? Si stem cell kapag siya ay napunta po doon sa puso, magde-divide siya, magpo-proliferate siya, magiging cellula siya ng puso. Okay. Pag si stem cell napunta doon sa utak, yung environment niya is utak, magiging cellula siya ng utak. Nakuha natin. Ano po, yan. Sabi nga rito, a stem cell can become any one of the 220 specialized cell types found in the body. 220 specialized cell types po yan. Magkakaiba yan, Mula doon sa, hair cells, skin cells, muscle cells, bone cells, nerve cell, blood cell, lahat po yan, 220 specialized cells po yan. Ano po? Ayan. Again, si stem cell ay hindi pa napoprogram na cellula. Master cell or parent cell. Ano po? Na maaaring magpunta doon sa mga organ natin at yung environment na yon, yun na magiging sila. Okay. Ngayon, next slide. What is stem cell again? A stem cell is a specialized type of cell in the body that has the unique ability to first, self-renew. Ibig sabihin, pwede siyang mag-divide at dumami, kopyahin na kamukhang kamuka yung itsura niya. Ano po, dumadami ito, okay? Tapos ikalawa po, mag-differentiate. Gaya ng sabi ko sa inyo kanina, si stem cell pag pumunta sa environment ni puso, maa-adapt niya yon. Magiging cellula siya ng puso. Okay? Pag napunta siya doon sa environment ng utak, si stem cell magiging cellula ng utak. Yun yung tinatawag natin na ability to differentiate. Okay? Yan. May iba't ibang uri po ng stem cell. Meron tayong human stem cell na kung saan yan po yung tinataglay natin ng mga tao. Meron tayong animal stem cell na tinataglay ng mga hayop. Ano po? Oo. Yung tatay ko, tinatawag ng nanay ko na hayop ka pag nag-aaway sila. And then, iba yun, no? Human pa rin si tatay. Okay. Next is plant stem cell. Ano po? O yung mga stem cell na nasa halaman or intended po nilika para sa halaman. Okay. Ayan. Ngayon, ano ba ang naitutulong nitong stem cell para doon sa regular cell? Pag-usapan uli natin yung sakit. Ano po? Halimbawa po, meron tayong diferensya sa puso. Okay? Ayan. May diferensya tayo sa puso, nagkaroon tayo ng pagbabara sa mga ugat. Mayroong tinatawag na operation na angioplasty. Familiar po kayo sa angioplasty? Magkano ngayon ang angioplasty? Sa palagay ko, nag-range siya ng 500,000 to 1 million pesos. Ano po?
Ayan. Balik tayo sa ano, no, sa problema natin sa puso. Ayan. Sabihin natin, meron tayong problema sa puso dahil unhealthy na yung mga selula ng puso natin. Para maging healthy uli yung puso natin, dun nga sa tinatawag na cellular level, kailangan mapalitan yung mga unhealthy cell ng healthy cell. Paano po gagawin yan? Ano po? Diyan po papasok si stem cell. Si stem cell po kailangan makapunta doon sa puso natin para i-replace o palitan niya yung may diferensyang selula o yung unhealthy cells na tinatawag. Pag napalitan niya na po yung hindi malusog na selula, babalik na uli sa normal functioning yung puso mo at sa healthy condition yung puso mo. Ganun po siya. Ano po? Ngayon, ito ang challenge. Ano po? Nung ano po, nung tayo ay ano pa, nasa sinapupunan pa ng ating mga ina, ano po, yung pusod po natin, no, na nandun pa tayo sa ano, no, nagko-connecta pa yung pusod ng sanggol at pusod ng ina. Ang pusod po ay nagtataglay ng 417 million stem cells. Okay. Ngayon, nung ipinanganak na tayo at lumaki na tayo, naging adult na po tayo, makukuha yung stem cell sa katawan natin, ano po, yung pinagmulan ay yung ano yung bone marrow na tinatawag natin. Mayroon na lang yan naglalaro 50,000 to 200,000 stem cells. Imagine from 470 million, ngayon na tayo adult na, naglaro na lang ng 50,000 to 200,000. Nasaan na yung million-million na stem cell na yon? Nagastos na po natin, no? Sa buhay natin, no? Na hanggang dumating tayo at umabot tayo sa edad natin ng ngayon. Ngayon ang problema, pag nagkaroon ng diferensya doon sa selula ng ating mga organ, hindi na kaagad-agad napapalitan. Yung mga stem cell, hindi na kaagad-agad nakakasaklolo para i-replace yung mga mahihinang selula. Kaya nangangailangan tayo ng iba pang pamamaraan para mapunuan yung kakulangan, yung supply na tinatawag. Ano po? Yan. Merong mga pamamaraan dito, ano po, na pwede nating gawin para punuan yung kakulangan natin sa stem cell dahil hindi na nga nasusuplayan. Ano po? Ayan. According to ano po, to study, according to science, ang normal male adult, ano po, yung lahat ng selula ng katawan natin, ano po, mula sa ulo hanggang talampakan, meron po tayong 36 trillion cells. Ang kababaihan naman, normal adult, is 28 trillion cells. Ano po? At yung batang edad 10 taong gulang with a normal BMI ay meron pong 17 trillion cells. Imagine, pag naging unhealthy o hindi malusog yung mga selula na yan, na milyon-milyon, mahihirapan na po yung mga stem cells na nanggagaling doon sa ating bone marrow para i-replace o palitan sila. Kaya mangangailangan tayo ng ibang pamamaraan po. Ayan. 2010 po, dumating sa Pilipinas itong tinatawag na stem cell therapy. 2010. Pinag-aawayan pa po yan ng mga nasa medical field kung tatanggapin ba nila yung pamamaraan na stem cell therapy. Ano po? Kung paano nung panahon nung na-introduce mula sa China yung acupuncture, yung paggamit ng mga karayom o aspileban na tinutusok sa katawan ng tao, ginagamit sa panggagamot, hindi kaagad-agad yan tinanggap sa Pilipinas. Ano po? Oo, naging debate pa yan. Tapos dumating yung Cairo, yung ina-align yung mga bones, hindi yan kaagad-agad tinanggap sa Pilipinas, pinag-awayan at pinagtalunan din yan. Ano po, kung paano pinag-awayan at pinagtalunan din po sa medical field itong stem cell therapy. Ano po, nung taong 2010. Ano po, yan. Pero bago pa man po dumating sa Pilipinas itong stem cell therapy na tinatawag, 1931 po ito ay natuklasan na po ng isang Swiss scientist sa pangalang Paul Nihans. Ano po, pag sinabing Swiss, galing sa bansang Switzerland. Ano po, siya po yung unang nakatuklas ng pamamaraan na stem cell therapy. At pinaghusay na lang ng iba't ibang mga tao po na nasa medisina at siyensya. Ano po, tinuklas na lang nila ng paulit-ulit hanggang sa dumating na malapit sa perfection. Ano po, yon. Kaya lang,
Pag-usapan natin, no, kaunting ano lang, kaunting maritesan lang. Nagkaroon ako ng research, no, sa tulong ng Google. Yung paggamit po ng ano ng kasi meron dito no yung isa pang pinagkukuhanan ng stem cell, yung placenta bukod sa bone marrow. Yung placenta po noong panahon no ng mga ninuno natin, ginagamit na siya no yung inunan ba sa Bisaya o inunlan no pag pinanganak yung sanggol. Ayan. Nung 1800s po, ayon sa naitala ano, sa historia ng Pilipinas, ginagamit po yan nung panahon na ano no, ibinabalot yung pinatuyo na mga ano no, kasabay ng pusod ng bata at yung inunan ay ipinapatuyo at ibinabalot po sa telang pula at nilalagyan ng tali, ano, ginagawang proteksyon o amulet, anting-anting or agimat, no? Inaano yan, tinatali doon sa ano, sa bewang ng bata para hindi daw tablan ng usog, hindi tablan ng kung ano-anong mga sakit, hindi malasin yung bata, no? Lumaking swerte, ayan, yun yung mga paniniwala nung panahon. Tapos, yung iba po, no, mula 1800s, ginagamit po yan sa ano no, yung inunan, ginagamit po nila para i-bandage o gawing band-aid, no, pantapal doon sa mga malalalang sugat, no. Yung mga sugat na malalaki po no na nakakadiri, itinatapal yung inunan para mabilis pong ano gumaling yung sugat. Until now naman po no, sa medisina ginagamit pa yan no yung mga diabetic no para hindi i-amputate o putulin yung kanilang mga paa, merong malalalang sugat na nakakadiri no. Yan, yung inunan po itinatapal po yan doon sa mga sugat na meron sila para gumaling at hindi putulin yung kanilang mga paa. Ano po? Ganun ka ano po yung ano no, yung stem cell na galing doon sa placenta. Okay, ngayon, balik tayo doon sa stem cell therapy ano bago dumating sa Pilipinas noong taong 2010. Ayan. Sa ibang bansa po, ipinerfect na po nila yan, no? Nung panahon, nung wala pa sa Pilipinas yan, may mga tao na po na ano no, nag-undergone diyan sa stem cell therapy para matulungan po yung kanilang mga kalusugan. Okay. Isa na po diyan si Pope Pius XII, Papa, Santo Papa, ano po. Tapos si Pope John Paul, ano po, nag-ano yan, nag-undergone yan po ng stem cell therapy. Sino pa? Yung kilalang singer, si Madonna, si Marilyn Monroe, ano po. Baba tayo sa medyo latest, no? Yung mga kilala ng mga kabataan. Si Tiger Woods, yung magaling sa golf. Si Kobe Bryant, yung magaling sa basketball, no nagkaroon ng damage po sa kanyang ano no, sa kanyang tuhod, ano po, nag-undergo niya ng stem cell therapy. Sino pa? Baba naman tayo sa Pilipinas, no, para mas kilala natin. Si Pangulong Joseph Estrada, ano po, yan, nag-undergo po yan ng stem cell therapy. Si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, si Juan Ponce Enrile, ano po. Tapos, eto po, no, pwede ba i-chismis? Si Madam Imelda Marcos, kaya kung bakit parang batang-bata pa rin yung itsura, ano po, nag-undergo po ng stem cell therapy. Ayan. Nung wala pa po sa Pilipinas itong stem cell therapy, yung mga taong po na yan, pumupunta pa po yan sa Germany para doon po sila mag ano no, magpa-stem cell therapy. Ang tanong magkano gastos? Ano po? Yung stem cell therapy mismo, yung procedure, maglalaro po yan ng 1,000,000. Ano po, yung stem cell transplant na yan, o stem cell therapy, o bone marrow transplant na tinatawag. Tapos yung gagastusin mo pa doon sa pagpunta mo sa Germany, yung pamasahe mo, yung hotel na tutulugan mo, yung kakainin mo. Ibig sabihin, ang stem cell therapy po nung panahon, ito po ay para sa mga rich and famous lamang. Sa mga mayayaman at kilalang tao. Tayo po na mga mahihirap, can't afford tayo. Sino ba rito na nandito ngayon sa Zoom na merong milyon para ma-afford po yung stem cell therapy? Mag-thumbs up po yung merong milyon dyan para kayang magpa-stem cell therapy. Ibig sabihin, wala po tayong milyon, no? Para makinabang tayo dyan sa stem cell therapy na tinatawag. Okay, yan. Ngayon po, may iba't ibang pamamaraan. Mapalad tayo sa tulong ng siyensya. Ano po? Yan. Kanina po, nabanggit ko sa inyo stem cell transplant o yung bone marrow transplant na gumagastos ng milyon na kung saan po kinukuha yung mga stem cells po doon sa bone marrow. Lalo na po doon sa bandang pelvic, no? Sa Tagalog itong pelvic, sa ating balakang. Ano po? Diyan mas maraming stem cells sa bone marrow po diyan. Ayan.
Tapos natuklasan po, inaral po ito no na sa siyensya itong tinatawag naman na placenta injection. Kanina ang pinanggalingan ng stem cell ay sa bone marrow. Ngayon naman placenta ang pinanggalingan o yung inunan. Ano po, itong placenta injection po na ito, naglalaro din ito ng 500,000 to a million yung procedure po nito na kung saan kumukuha po ng ano no yung mga eksperto ano po at ginagawa ito sa mga legal clinic ano po na kumukuha sila ng stem cell doon sa placenta o inunan. Tapos, nung 2010 po, nabalita ito, no? Mapapanood niyo sa YouTube kasi hindi niyo na mababalikan yung ano, yung programa sa television, no? Mapapanood niyo, nagtatalo binabalita, no? Meron kasing mga galing sa Germany, may mga galing sa US, no? Na mga doktor na nagpe-perform sa mga hotel na mas mura lang, ano? Mas mura lang inaalok nilang stem cell therapy. Ano po, naglalaro sa mga 250,000 to 500,000. Ano po, kaya lang hindi siya safe kasi hindi siya sa legal na clinic, no? Pine-perform sa mga hotel lang kaya ang tawag nila placenta injection salon. Ano po? Tapos meron tayong tinatawag na cord blood banking. Paano ito? Yung bagong panganak na sanggol, pagka-clam dun sa kanyang pusod at pagkaputol, kaagad-agad ini-extract yung dugo noon no para kunin yung stem cell doon tapos itinatabi po nila yon ano po pine-preserve nila tapos doon sa mga mangangailangan pwede po kayong bumili niyan no yung cord blood banking na tinatawag stem cell source din po yan kaya lang mahal din no 100,000 to million din ang presyo kung gusto naman natin wala tayong pang stem cell therapy ng mga ganyan na mga procedure wala tayong milyon wala tayong pera magtiyaga na lang po tayo, healthy lifestyle. Kumain po tayo ng prutas at gulay araw-araw, no? Sundin natin yung food ano no, yung diet proper diet na ano do sa food pyramid. Kaya lang napakahirap. Ano po? At saka mahal na po ngayon ng prutas at gulay. Okay? Sa madaling salita, ang hirap naman palang makaresibe o makatanggap ng stem cell galing dun sa mga na-mention ko kaninang mga ibang mga pwedeng pamamaraan. Ano po? Ngayon, ang good news po, yung may-ari po ng The Pegasus International, dahil siya po ang kauna-unahang benepisyaryo ng produkto, ano po, siya po kasi ay mayroong sakit po na diabetes na ang ano po ng doktor sa kanya ioperahan na po yung kanyang mata dahil pag pumutok yung ugat sa mata, pwede ikabulag, magkaroon ng infection, pwede rin niya ikamatay. Ano po, sa madaling salta, siya yung unang-unang nakasubok po nitong produkto natin. Ano po? Chanjararan, i-introduce po natin itong Celcura 500 Deer Placenta, yung sagot natin. Ano po? Mas murang pamamaraan para tayo ay tumanggap po ng stem cell therapy. Okay. Nandiyan pa po ba? Painom po muna ako ng tubig. Ano po? Nandiyan pa po ba kayo? Yes, coach, andito pa kami. Oo. Walang Magbubukas lang ako. bumitaw. Magbubukas lang Dito ako pa ng coach. aircon na medyo uminit na rito. Eh. Ayan. May natututunan po ba? Marami Yes, po, sir. marami. Hindi lang. Oo. Yes, yes, bro. Opo, pasensya na Yes. po kayo kung masyadong detalyado po yung aking pag-aano yung aking pagdi-discuss. Sa kaalaman po ninyo, ako po ay guro. Ano po, gumagawa kami, 'di ba, detailed lesson plan kaya medyo detalyado rin po. Nasanay ako sa ganung pamamaraan. Pero mas mainam na rin na mabigay ko sa inyo ng detalyado ito para maunawaan po ninyo ng maigi kung ano ang kahalagahan po nitong stem cell therapy. Ano po? Okay, sige. Patuloy po natin ano po. Ayan. Kanina po, napag-usapan natin yung iba pang pamamaraan doon sa stem cell, ano po, no? Yung pagtanggap natin ng stem cell dahil kulang na nga yung stem cell natin sa loob ng katawan natin para sakluluhan po yung mga organ natin na may merong damage na yung mga selula. Again, uulitin ko para makuha natin i-ano natin yung summary. Ang adult male, yung kabuuhang katawan natin, meron tayong 36 trillion cells. Ano po? Tama ba? 336, 360. Wait lang po Baka mamali ako ng data, no? Uh, may memory gap na tayo eh. Mas mainam po yung sigurado, no? Ayan.
Okay, yan. Tama. Tama po yung aking data, no? Balik ano natin ha. Kapag adult po na lalaki, regular adult, meron tayo buong katawan natin 36 trillion cells. Okay? Yung normal adult female, meron sila kabuuhan 28 trillion cells. Yung edad ng 10 taong gulang na bata, meron siyang 17 trillion cells. Ngayon, ang problema ganito. Pag nagkasakit tayo, yung stem cell natin from the bone marrow, ano po, yung adult stem cell natin, naglalaro na lang siya 50,000 to 200,000. Para sakluluhan yung trillion cells na meron sa katawan natin na nagkakaroon ng diferensya, namamatay bawat segundo. Nakuha natin? Ibig sabihin, hindi na kaya ng normal lang na katawan natin o yung stem cell mula sa katawan natin. Kaya nangangailangan tayo ng ibang source para mapunuan yung kakulangan. Ano po? Yun nga po yung diniscuss ko sa inyo kanina. Ngayon, eto, dahil mahal nga yung mga procedure na yun na diniscuss ko, kung wala tayong milyon, hindi tayo nun makakabinipisyo. Ngayon po, nakatuklas yung may-ari ng The Pegasus International ng nakakapsul na mas mura, na kaya nating bilhin, na pwede tayong makinabang doon sa produkto para pagalingin tayo sa sakit natin. Okay, ayan. Ngayon po, ito ang challenge. Ano po? Nung panahon po, hindi pa posible na mailagay sa kapsula yung buhay na stem cell. Okay? Hindi pa kayang ilagay. Ano po? Nung wala pa itong mga teknolohiyang ito. Kasi ang mga challenges ito, kailangan para mapanatiling buhay yung stem cell, pag kinuha natin, no, hinarvest natin sa katawan, sa hayop man yan o sa tao, kailangan po negative 196 degrees Celsius yung temperature. Eh, sobrang lamig niyan. Ano, sa Baguio nga lang, ilang degree pa lang, sobrang lamig na. Eh, yung negative 196 degrees Celsius pa kaya para mabuhay yung stem cell. At ikalawang challenge po, kapag nilagay mo yan sa capsule at ininom mo yan, nilunok mo, pagdating yan sa sikmura, ano po, ide-destroy lang yan ng ating mga gastric juices o yung ating ano no, yung acid doon sa ating sikmura na kayang lumusaw po ng blade, no? Kung malulunok mo lang yung blade, kayang lusawin yan doon sa acid doon ng sikmura natin. Ibig sabihin yun yung ikalawang challenge. Ano po, para makinabang tayo sa buhay na stem cell. No, kailangan maprotektahan siya laban doon sa gastric acid o gastric juices na meron doon sa ating sikmura. Okay. Sa tulong po ng modernong teknolohiya, ano po, lumabas itong freeze drying technology para ma-preserve, ano po, na hindi na mangailangan ng negative 196 degrees Celsius, ma-preserve ng buhay ang stem cell sa kapsula, mabuhay siya, bioactive and bioavailable 1 to 2 years. Salamat dito sa freeze drying technology. Ni-research ko po yung ano, yung teknolohiya na yan, walang eksaktong lugar kung saan nanggaling, walang nagki-claim. Sabi nila, nagtulong-tulong yung mga nasa medisina at mga scientists para dito sa ano na to, sa teknolohiya na ito. Ano po, ayan. Tapos po, para matugunan naman yung ikalawang challenge na hindi ma-destroy, hindi sirain, hindi patayin yung buhay na stem cell doon pagdating niya sa sikmura natin, kailangan po itong teknolohiyang ito, no? Yung nitrogen filled technology, biosoft gel technology at indirect coating technology. Ano po? Para makarating po, no, hindi malusaw, hindi mamatay yung stem cell doon sa sikmura natin at makarating siya doon sa maliit na bituka at pagdating sa maliit na bituka, doon lamang siya, doon lang malulusaw yung capsule at sasabay na po yung buhay na stem cell doon sa ating bloodstream o daloy ng dugo natin at yung mga organ natin, sila naman yung magbabato ng signal. No? Yung tinatawag na cell-to-cell signaling. Ano po, hindi lang cellphone ang may signal. Pati yung mga cellular natin, nagbabato po yan ng signal. Halimbawa, may diferensya yung ating puso. Yung puso natin, magbabato yung cellular na ng signal. Ano po, kung tayo uminom nung stem cell capsule na yan, at sumabay na po sa daloy ng dugo natin, at natanggap ng stem cell receptor, yung antena ng stem cell, yung binatong signal ng cellulang mahina na nasa puso natin, ngayon, tatakbo ngayon yung stem cell na yun papunta doon sa puso natin. Tapos yung nagbato ng signal, yung mahinang cellula sa puso na nagbato ng signal, makakapagpahinga na siya kasi papalitan na po siya nung bata pang stem cell. Ano po?
At magdi-divide po yun, magpa-proliferate po yun para palitan din yung mga mahihina o yung mga unhealthy cells ng puso natin. Ganun po siya tumatrabaho. Ano po? Okay. Nawa ay naunawaan niyo po 'yun, no? Salamat dito sa mga makabagong teknolohiyang ito at nabigyan ng ano no, ng posibilidad na mas maging mura lang yung stem cell therapy sa pamamagitan ng encapsulation o paglalagay sa kapsula. Ano po? Yan. Again, freeze drying technology, nitrogen field technology, biosoft gel technology at intercoating technology. Yan po yung mga teknolohiya, no? Na ginamit para dun sa encapsulation. Kaya nailagay po sa kapsula yung produkto o yung stem cell, live stem cell. Ayan. Again, Cell Cura 500 Deer Placenta, the future of youth in every cell. Ano po? Pag-usapan naman natin yung produkto natin dito sa The Pegasus International. The most affordable oral stem cell, the highest deer placenta extract in the market. Okay? Yan. Dahil ang naging mission po nung may-ari ng The Pegasus International na siyang unang nakinabang dito no sa Cellcura 500 natin na ngayon ay hindi po naoperahan yung kanyang mata, ano po, at hanggang ngayon kahit hindi pa naoperahan, hindi pa po nabubulag, ano po. Sabi nga ni Ma'am Yoli Galicia no, yung ating may-ari, na kapag tuluyan ng gumaling yung kanyang diabetes, babalikan niya po yung doktor niya na nagsabi sa kanya na wala ng lunas, walang gamot na pwedeng ireseta, kundi kailangan operahan yung kanyang mata. Ano po, yun yung sabi. Babalikan po yun ni Ma'am Yoli sa tulong nitong Cellcura 500. Okay? Ayan. Sige, again, ang produkto po natin is in the highest quality, galing po sa New Zealand. Okay? With the highest deer placenta extract in the market. Okay, pag-usapan natin. Meron na rin pong produkto na deer placenta sa market o stem cell mula po sa inunlan o inunan po ng ipinanganak na deer. Okay? Ayan. Kaunting trivia lang po, no? Kaunting trivia lang sa inyo, no? Para magkaroon kayo ng kaunting kaalaman about dito sa sa stem cell therapy. Sa sa Germany, meron po diyan na mga clinic, na kapag ikaw ay nagpa-stem cell therapy, hindi lang sa tao kinukuha yung stem cell. Kinukuha po nila sa rabbit, yung iba kinukuha po dun sa mountain black sheep. Oo, yung tupa na itim. Doon nila kinukuha yung Tapos meron namang bansa, pwede ko bang pangalanan, China. Kumukuha sila ng ng stem cell mula sa fetus. Kaya mapapansin niyo dati, 'di ba? Yung mga Chinoy, sorry. Wag natin masyadong pag-usapan, no. Yung fetus, no? Hina-harvest nila doon sa fetus yung stem cell, no? Hindi siya medyo labag sa moralidad, po. Yan. Yun yung ibang mga sources, no? Ngayon, tayo po, yung ating produkto, yung Cellcura 500, ay galing naman sa inunan po, no? In-extract doon sa inunan po ng deer. Ayan. Sa market po, meron ng una na nagpakilala po ng deer placenta. Hindi ko na pangangalanan yung produkto nila, yung brand nila at yung kumpanya. Ano po? Yun po, sa ngayon, yung kanilang edition 7, naglalaro po ang 60 capsules na bote, isang bote nila, naglalaro sa 27,000. 27,000 po, ganun kamahal o yung presyo. Pero kung i-compare mo naman sa million stem cell therapy procedure, mura na rin siya, no? Tapos, 100 milligram lang po yung deer placenta po nila. Sa atin po, ang good news, kaya mabilis ang epekto ng ating Cellcura 500, 500 milligram po yung tinataglay po nito na deer placenta o stem cell mula sa deer placenta. Okay? And mas affordable po yung presyo. 3 times cheaper than the leading brand. Again, yung leading brand po na nasa market, kung familiar kayo dyan, na around 27,000, sa atin po, mas mura ng 3 beses. Mamaya ko na po sasabihin yung presyo. Para abangan po ninyo kung magkano. Okay? Ibig sabihin, hindi na, kung dati, ang stem cell therapy ay para sa rich and famous, sa mga mayayaman at sikat na mayroong milyong-milyong salapi, ngayon po tayo na mga hindi naman ganun kayaman, pwede na rin po tayong magbenepisyo dito po sa pamamaraan na stem cell therapy o the gift of science na tinatawag. Okay? Ngayon pag-usapan natin,
ano yung iba pang mga sangkap na meron yung ating Celcura 500 kung bakit ito yung pinaka the best na present ngayon sa market natin. Okay, ayan. Again, unang sangkap, deer placenta 500 milligram. Ang deer placenta po, tumutulong ito on the overall health ng katawan natin. Bakit? Dahil nga ito po ay source ng stem cell. Yung parent cell or yung tinatawag natin na master cell na pupunta at papalit doon sa mga unhealthy cells natin. Ano po? Ayon sa pag-aaral, meron nagbenepisyo nito may cancer. Breast cancer po, kung nakikita niyo ako dito sa video o nakikita yung dibdib ko, merong breast cancer po yung pasyente. Nung nag-undergone po siya ng stem cell therapy, yung mga baby cells or yung hindi pa napoprogram na cell o yung stem cell, pumunta doon sa kung saan apektado, no, doon sa kasi nga breast cancer, doon sa breast. Yung mga yung mga cancerous cells itinulak po 'yon nung mga stem cell na nag-replace o pumalit doon sa mga unhealthy cells. Itinulak 'yon sa madalang salita, pumutok po siya. Inilabas 'yon, no, yung tumor doon sa breast ng pasyente. Ganun po ang trabaho ng stem cell. Itutulak, papalitan po niya yung mga unhealthy cells na nandoon sa organ natin or any part ng katawan natin. Kaya naman, yung ating produkto, yung Celcura 500, nag-extract tayo ng 500 milligram. Hindi lang 100 milligram na gaya doon sa leading brand. Kaya mas malakas, mas potent po yung ating Celcura 500. Okay? Bukod po dyan, sinangkapan po natin ng grapeseed extract. Ang grapeseed extract po, tumutulong ito sa kondisyon ng cardiovascular system natin. Mula sa puso hanggang doon sa mga baradong ugat po natin, tinutulungan po nitong grapeseed extract. Yung dendrobium extract naman po, ang kagandahan nito, malaking tulong ito doon sa mga diabetiko o yung may sakit po na diabetes. Na kung saan may tinatawag sila na insulin resistant. Itong dendrobium extract po na ito, tutulungan nito yung ating cellula, ini-improve niya po yung insulin sensitivity para po yung mga blood sugar sa dugo natin tanggapin, pumasok doon sa cellula ng katawan natin at gamitin, i-burn into energy. Hindi ma-stuck doon sa bloodstream. Pag na-stuck kasi yan doon sa bloodstream, doon tumataas yung ating blood sugar level. Sa tulong nitong dendrobium extract po, papataasin po niya yung insulin sensitivity po ng ating mga selula ng katawan. Kaya anti-diabetes ito at anti-cancer. Okay? Sunod na sangkap, aloe vera extract. Good news doon sa mga may problema sa colon. May problema sa alimentary canal. Ang aloe vera extract po ayon sa pag-aaral ay tinutulungan po na linisin po yung alimentary canal mula sa bibig hanggang sa iputan o sa anus. Lilinising mahusay yung dinadaanan ng pagkain. Yung ating mga colon, lilinisin po yan sa tulong nitong aloe vera extract. Okay. Meron din itong sangkap na marine collagen. Ang marine collagen po, bukod sa nagpapabata ng itsura at balat, tinutulungan nito para maging healthy yung ating buhok, yung ating kuko, balat, muscles, bones, at yung ating mga joints. Doon sa mga may problema na, sa mga may edad na sumasakit, kumikirot na po yung ating mga tuhod, yung ating mga siko dahil kakaunti na lang yung collagen deposit doon sa ating mga joints, matutulungan po kayo nitong ating Celcura 500. Okay? Ayan. Tapos meron po itong fucoidan extract. Ano itong fucoidan extract? Sa amin, sa Masbate, ang tawag nito ay samo. Pag pumunta ka doon sa tabing dagat, yung mga seaweed na brown o yung kelp, samo po yun, no? Ito yung fucoidan extract na tinatawag. Kaya naman pala, yan ay binibili ng mga Hapon sa Esperanza, no, sa lugar namin, at ini-export sa Japan. Ito palang fucoidan extract ay mabisang panglaban sa kanser. Kaya naman po, ang mga Hapon, sa lahat ng uri o lahi ng tao sa mundo, sila po ang may mahabang buhay.
Ngayon, magbe-benepisyo na po tayo dito sa SAMU, o yung fucoidan extract, dahil inilagay na po natin dito sa ating Celcura 500. Yan. Next is merong evening primrose. No, evening primrose oil. Para saan naman ito? Sa kababaihan ito, lalo na. Natutulungan tayo kung tayo ay nagsasuffer doon sa mga premenstrual syndrome. Ano po? At doon sa mga magme-menopause po, no, yung menopausal symptoms, natutulungan tayo. Sa fertility, natutulungan din. At nakakapagpaganda din po ito ng ating kutis at ng ating balat, no, yung primrose oil na yan o evening primrose. Tapos sinangkapan pa natin ito ng avocado oil. Ang avocado oil naman po ay the best po para protektahan po yung ating puso. Okay. Next na sangkap, Squalene. Ano po? Ayan, naalala ko tong Squalene brand ito no, na iniinom ng nanay tatay ko nung panahon nung nasa high school pa ako, no. Medyo malangsa siya kasi langis siya galing sa sa liver ng shark. Yan. Etong Squalene naman na ito, ano po ang tulong nito bukod sa nagpapaganda po ng balat, pinapababa po nito yung LDL level sa dugo natin. Ano po? O yung low density lipoprotein o yung bad cholesterol. Ano po? Kung mataas ang inyong bad cholesterol, matutulungan kayo ng Celcura 500 dahil may sangkap po na squalene. Okay? Next, borage oil. Ano man tulong tong borage oil? For healthy hair and skin. Lycopene oil at vitamin E, pareho po ito ng function. Tinutulungan po yung ating cardiovascular health, puso at daluyan ng dugo o yung mga ugat po, no? Pinapaganda rin yung balat at ito po ay panglaban din po sa cancer. Ano po? Ngayon, balikan natin yung ating Celcura 500. Pinagsama-sama itong matitindit malulupit na sangkap na ito, kaya sa kasalukuyan po sa market, no? Hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo po, pagdating po sa encapsulated na stem cell, ang Celcura 500 brand po ang pinakamatindi. Ano po? Saan yan mahahanap? Dito lang po sa The Pegasus International. Ano po? Okay, yan. Yan. How Celcura works? Rejuvenate age cells, restore sick cells, replace dead cells, repairs damaged cells, bringing body back into normal functionality. Ano po? Why do we need Celcura 500? Prevention, kung ikay wala pang sakit at ayaw mong magkasakit dahil ayaw mong magastusan at maabala ng pagkakasakit, gumamit ka ng Celcura 500. Health repair para sa mga may sakit na, pang detox doon sa may mga lason na po sa lason sa dugo, lason sa ating mga digestive system, lason sa kung saan man sa ating mga organs. Makakatulong po si Celcura 500. Low 3 highs, pababain po yung tatlong matataas, no? Yung high blood sugar, high blood cholesterol at high blood pressure. Mag-regenerate, mag-rejuvenate, mag-recover at protektahan po yung ating katawan laban po sa pagkakasakit. Okay? Ano po ang good news kapag tayo ay gumamit ng Celcura 500? Ano po? Yung Celcura 500 ay katumbas po ng milyon na gagastusin nyo sa stem cell therapy at katumbas po ng 100,000 sa aesthetic medicine o pagpapaganda. Ano po? Dahil pag gumamit ka po ng Celcura 500, hindi mo lang po ginagamot yung sakit mo. May side effect po siya. Ano po? Mag-iingat po kayo sa side effect. Pababatain po kayo at pagagandahin po kayo. Yun po yung side effect nito. Kaya no wonder kapag nagsiselcura ka, habang gumagaling ka sa sakit mo, sasabihin nung kakilala mo, pare, mare, bakit parang kumikinis at bumabata yung itsura mo? Na gumaganda yung balat mo, nagiging blooming ka. Side effect po yun ng Celcura 500. Ibig sabihin, gumaling ka na, bumata at gumanda ka pa. Ano po? Salamat po sa Celcura 500. Okay, ayan. Hindi na po natin babasahin yan, no? Why, ng buo, why spend more if you can have it cheap at a cheaper price? Bakit daw kailangan pang gumastos ng mahal? May mabibili ka namang Celcura 500 na mura lang. Ngayon, sabihin na natin ang presyo, i-reveal na natin. Doon sa sa injectable o IV procedure ng stem cell therapy, million po ang halaga noon. Merong leading brand, 60 capsules, 100 milligram lang ang deer placenta niya at iilan lang po yung mga sangkap, nasa 27,000 po. Sa atin po, 500 milligram ang deer placenta extract at meron pang yung diniscuss ko kaninang 12 sangkap na kasama, at the price of
15,000 po ang isang bote. 15,000 lang yung isang bote niya. 60 capsules. Ano po? Kaya mas mura po dito yung ating brand. Sabi kasi ng may-ari, ano po, yamang nakinabang siya, nagbenepisyo siya, natulungan siya dun sa sakit niya nitong produkto na ito para mas maraming matulungan, bakit natin kailangan ibenta ng mahal? Ibenta natin doon sa tamang presyo lang na hindi naman malulugi ang kumpanya at magtutuloy-tuloy ang kumpanya para mas marami pa po ang makinabang dito po sa Celcura 500. At ang good news po niyan, dahil nasa pre-selling po tayo, instead po na 15,000 po ang isang bote, mabibili nyo po yan ngayon ng 12,000. Ano po, samantalahin nyo na po yan. Ano po, dahil pag tayo po ay nag-launching na, ang regular price po niyan ay hindi 12,000, 15,000 po ang regular price po niyan. Okay? Ayan. Paano po ang paggamit nitong ating nung ating Celcura 500? Kapag tayo ay merong malalang sakit, ano po, yung 6 months therapy program natin, ano po, first 40 days, take one capsule 30 minutes before breakfast, 30 minutes before lunch, and 30 minutes before dinner. 41 days to 150 days, take one capsule 30 minutes before breakfast, and the second capsule po, 30 minutes before lunch. Ano po, yun po siya. Doon naman sa mga nagtitipid na hindi naman malala ang sakit nila, ako po, nag-start akong uminom po ng Celcura 500 noong June 10, 2025. Ito pong itong taon na ito, June 10. Ayan. Pang ilang days ko na, anong petsa ngayon? Ano po? Dahil inoobserbahan ko siya at a minimal dosage, dahil wala naman ako malubang sakit, ang akin lang namang ino-observe ay yung aking acute sinusitis at yung akin pong yung frequent urination ko. Ayan, ang ginagawa ko po ay sa gabi lang ako umiinom isang kapsula. Ano po napansin ko, umiepekto sa akin yung side effect, no? Medyo nakakabata po siya ng balat. Ano po? At yun nga po, yung aking allergic rhinitis at yung aking sinusitis po, hindi na siya ganun kalala. Ano po? At yung aking madalas na pag-ihi, na kapag bumabiyahe ako, hirap na hirap ako, panay ang hito ko sa mga gasoline station sa expressway. Ngayon po, napipigilan ko na, no? Meron na akong urinary bladder control. Ano po, yun yung na-observe ko dito sa pag-take ko ng Secura 500, no? From June 10, until now. Ayan. Doon po nagtatapos yung ating usapin diyan po sa ating malupit na produkto na Celcura 500. Ano po? Bago ako tumungo po doon sa sa Complan o Payplan o marketing plan natin, mabilis lang naman 'yon, mga 5 minutes to 10 minutes lang tapos na po 'yon. Tatanggap na po ako ng katanungan patungkol po dito sa stem cell therapy at dito po sa ating Celcura 500. Pwede po kayong mag-open cam, pwede rin kayong mag-open mic. Ano ko ba ibabalik yung screen ko? Ayan. Sir, Sino po ang may pakisave niyo po muna katanungan? yung pakisave niyo po muna yung record niyo. Save ko muna. Paano ko ba sa save? Stop